Hi guys, Mami Park is here. So, usaping BIR na naman at renewal. Kasi bagong taon, bagong paggastos na naman, pagre-renew. So, natural lamang ito kasi syempre nasa negosyo tayo. Yung mga munting paalala ang Mami Park bago po tayo magsimula. No? So, ang topic po talaga natin ay sa step by step ng ating pagre-renew at ang ating pagpapasa ng inventory list at sworn declaration kay BIR. Pero may mga munting paalala ang Mami Park. Baka po kayo ay hindi pa po updated, matagal na po, last year pa po, ang ating signage, ang ating ask for receipt at magiging NIRI na or new internal revenue invoices, no? So, kailangan po ay magpalit na po kayo nito. Dapat nagpalit na po kayo. Nationwide po 'yan, no? So, bakit po ba tayo ay dapat magpalit niyan? Kasi mape-penalty po tayo ng not more than 1,000 pesos. So, para po doon sa mga schedules ng mga pagpapalit niyan, which is na last year pa po talaga yan. Extended niyan ay September 2023. Nabasihan sa ating mga tin ending, no? Yung halimbawa po, ang ending ng tin number natin ay 1 and 2, October 3, 2022 pa, dapat nakapagpalit na. 3 and 4, beginning November 2. 5 and 6, beginning December 1, 2022. 7 and 8, beginning January 2, 2023. And 9 and 0, beginning February 1, 2023. And which is extended until September 2023. So kung hanggang ngayon po, hindi pa po kayo nakakapagpa-print sa BIR, sa inyong RDO ng bagong ganito, na bago nating signage, no, ng ask for receipt, mag-ano na po kayo dahil yun nga lang magpe-penalty kayo, but at least maging updated. So, next naman po na ating ino-note is ang pagre-remove ng BIR ng validity for 5 years ng ating mga resibo. Kung maalala nyo po, nag-pandemic, marami pong nag-stop ng operation, but they don't yet close their business or their certification of registration sa BIR. Kasi syempre para pag nagbalik, hindi na magkakaroon pa ng new application. So ang kagandahan po dito, yung mga na-stock up nyo po ng mga resibo na hindi nagamit, ay still magagamit nyo pa din. At lalo na ngayon sa mga nagpa-print ng bago, swerte po kayo at dire-diretso na. Pwede na po kayong mag-decide print ng napakaraming resibo dahil wala na po yung validity for 5 years. Yan po ay hanggang sa maubos nyo. So si Mami Park po, nung last year po na ako ay nag-renew, nagpa-print po ako ng 10 booklets, no? At nakakagamit na po ako ng 4. Mag-aapat na po ang nagagamit kong booklet. So that is around nasa 400 na, no? So baka po kayo may resibo lang na nasabi, di naman nagagamit, no? So gamitin. At kung sakaling hirap na hirap po para po sa mga customer na hindi nang hihingi ng resibo dahil tulad natin ganitong mga tindahan tayo, pagka maya-maya lang ang transaction pero maliliit naman, issuehan nyo po. Ngayon, kung ayaw po talaga, gawan nyo po. Nang sa ganun ay may ma-declare naman kayo. So, 65 pesos pataas, pwede na pong mag-issue ng resibo. So, si Mami Park po, nakapag-soli na po ako ng first 10 volume ko or first 10 booklet ko kay BIR. Tapos nag-renew nga po ako last year, kumuha po ako ulit ng another 10 booklet. Nagpa-print po ako ulit. So, sa pagdating naman po sa pagpiprint, kailangan authorized ano po siya, printing shop na pagpapaprintan nyo kung customize po ang inyong resibo. Doon naman po sa mga may mga RDO po or BIR branches na meron na silang mga accredited or authorized to print na mga resibo na company. So ako, doon na lang ako nag-a-apply, doon na lang ako kumukuha sa mismong opisina. Meron silang mga na-i-refer at binabalikan ko na lang po. Yun, ganun lang. So siguro by this year papaprint pa po ako ulit ng another 10 booklet, no? Para hindi ako laging punta ng punta. Yun, yung ganun. It's all about honesty, sa totoo lang. Kasi po pwede naman po kayo di mag-issue, sa totoo lang, no? Ang kaanuhan dito ay malalaro nyo na pwede kayong hindi mag-issue. So, syempre, nasa sa inyo na yon. Okay? Hindi ko na panghihimasukan ng desisyon nyo sa buhay. Form po na gagamitin nyo ay Form 1905 or 1905. Yan po ang gagamitin nyo sa pagpapaprint ng panibago. Libre po ito, walang bayan. Okay, so next naman ay pagdating naman po sa ating pagpapasa ng sworn declaration and inventory list. Kung dati po ay gumagamit tayo ng mga DVR o yung disc, no? CD kung tawagin, mga disc, DVR. Ngayon po ay pwede na po tayong gumamit ng tinatawag na flash drive, no? So flash drive po talaga ang tawag dito. Yung iba po USB tawag, pero flash drive po ang tawag dito. So bumili lamang po nung mababa lang ang laman or yung gig or yung MB. Bakit po? Kasi
sworn declaration lang naman at saka inventory list ang ilalagay natin dito dahil ibibigay natin yon na soft copy kay BIR. Mamaya po, itatakal natin ng further. But, syempre, magsisimula po tayo sa simula, paano mag-renew. Dahil po, para dun sa mga kaka-apply lang ng business last year, syempre ngayon ay magre-renew, ano ang gagawin. Maraming salamat po doon po sa mga kumonta kay Ma'am Irene Aguilar Aquino na akin pong tax assistant na nag-successful ang kanilang transaction and ang kanilang tutorial. Ma'am Irene, maraming salamat for taking care of my viewers and subscribers. Kasi po, isa lang po ang hiniling ko kay Ma'am Irene. Wala akong commission ni pisong nahihingi sa kanya or nakukuha. Isa lang, huwag pababayaan ang aking mga viewers and subscribers kapag ka sa kanya ay nagtanong, nag-inquire, i-accommodate. And Ma'am Irene naman never failed to do that. At maganda talaga ang feedback niya. So, napakabait at talaga namang accommodating, no? At paalala din po para kay Ma'am doon sa mga mag-inquire kay Ma'am Irene, hindi po siya gagawa ng books of accounts nyo. Hindi po siya magiging bookkeeper nyo. Kayo po ang gagawa, magpo-provide ng inyong books of accounts na sasagutan. Kayo po ang magsasagot niyan, hindi si Ma'am Irene. Kay Ma'am Irene po, for filing lang po, for fixing your business registration na halimbawa po nasa isang lugar, pupunta kayo sa isang lugar, magkakaroon po kayo ng branches, ganyan, mga filing, ganyan, yan po ang kanyang mga ina-assist. Pero pagdating po sa ating mga books of accounts, dahil ito ay kailangan natin for our daily transactions, nasa atin to, hindi po ito nasa ating mga tax assistant. No? So panatilihin at matuto kayong gawin yan. Hindi po ba kayo maniniwala guys, noong last year po na kami nag-renew, nalala ko, meron akong binila ng yung mga ganito. Kasi nag-demo ako dati, yung aking vlogs, nag-demo ako dati ng ganito last year. Sa totoo lang, matatawa ka, no? Gugulat sila na siyempre hindi maiwasan magkakatanungan, na ako ang gumagawa ng sarili kong pag-aayos sa aking negosyo. Kasi daw sila, hindi daw nila alam yon, inaasa na lang daw nila sa kanilang tax assistant or sa kanilang hinire na tax assistant. At talagang napakamahal ng singil sa kanila. And pag aanuhin mo talagang sabi nila, libro daw nila, hindi daw nila nalalamanan. Wala talaga at all, walang sulat as in. Sabi ko, bakit po? Dapat po may sulat yan. No? At syempre, hindi na natin pinakikialaman yon, buhay na nila yon. But however, come to think of it, may mga malalaki pang negosyo compare sa akin na talagang may mga kasablayan din. Kasi bakit? Kulang sa knowledge, lack of knowledge. Ako hindi. Tapos, nung last year, nung nag-renew ako, may nakasabayan ako na mag-aayos din ng papel. Sila pala, intended na mag-close ng business. Ang kaso, ilang buwan na hindi nila inayos ang pagko-close kay BIR. So, suma, ang dami nilang open cases. Hindi sila nag-file from the date na nag-decide silang mag-close, hindi na mag-operate, pero hindi sila nagpa-file ng 2551Q at saka 1701. Kasi dapat kung hindi na sila magpa-file, ang huli nila na lang ipa-file ay yung sakop o yung coverage ng quarterly. And then aayusin na nila. Ang kaso, inayos nila, tumalo na ang taon. So na-open cases sila kasi hindi sila nag-file ng mga nakaraan na natira, no? So may penalty. And then, yung late pa na, ang dami nilang penalties. And then, wala ding sulat ang libro niya, dala-dala niya. My God, ang dami niyang open cases talaga, promise. At ang business niya ay remittances, parang padala express yata, parang ganun. So, advices doon sa mga magnanais na i-close na ang inyong business, ay mag-file kayo ng halimbawa po, na within third quarter, nag-close kayo, i-file nyo na yung huling third quarter. And then, ayusin nyo na agad sa BIR. And then, syempre, pag nag-present kayo, if ever man na through POS machine yan, ang recording nyo, or ang ipapalo nyo pa rin kasi sa books yan. Kailangan may laman. So, para hindi magkaganoon na katulad nung nakasabayan ko. Ang dami niya talagang penalties. Diyos ko, almost 100,000 yata yung penalties niya. Grabe. Yan yung mga sinasabi ko sa inyo na dahil hindi nyo alam, lack of knowledge, no, akala nyo okay lang, ganito, ganyan. Hindi nyo alam na hanggat kung intended nyo na magsara at hanggat hindi nyo kino-close kay BIR, patuloy kayong magpa-file quarterly ng inyong tax due. Okay? Paalala yan, ha? Hindi naman ako matalino, guys, at di rin ako magaling. Hindi ako accountant. That is why I always disclaim ang video ko pagdating sa taxing. However, I'm giving you an idea how to do it. No, yung somehow basic. And yung mga complicated, I would advise na doon kayo manood sa mga talagang magagaling and also seek for tax assistant kasi forte nila yan. Yun naman ang Mami Park. So sa mga nagtitipid at gusto lang magkaroon ng idea at hindi naman slow,
mataas naman ang IQ level at marunong ng self-learnings, kapag napapanood ang video ko, kahit papaano nakatutulong sa kanila. So maraming salamat po sa panonood, and alam ko kayo po sobrang nagpapasalamat sa Mami Park at na-appreciate ko po yan, nababasa ko po. Kaya sa huli po ng video, tayo po ay magsha-shout out. So magsimula na po tayo para wala na tayong dahil may mga nagre-reklamo na masyado daw akong madadama, na ang dami ko daw sinasabi bago magsimula. Huwag pong excited, no? Pag ayaw po sa video ng Mami Park at nakikinood lang dahil wala rin naman kayong alam, malis na kayo dito sa sa video ko, doon kayo sa madali at wala namang problema. Wala pong bagay na madali at libre nyo na nga lang nakukuha. Tinatamad pa kayo. Mareklamo pa kayo. Ako nga nag-aaral pa, sinusubukan ko pang aralin para lang bago ko ma-vlog hanggat maaari dahil di naman ako katalinuhan Tapos kayo manonood lang. Atat na atat pa. Grabe kayo magsipag-alis kayo dyan, no? Doon tayo sa mga taong naka-appreciate sa atin, no? Yan. Okay, barangay clearance is number 1. Renew nyo na. Kayong dalawa dyan, huwag kayong maingay. Ayan. Hinaan nyo lang ang boses nyo, taxing ang topic ko. Ayan guys, number 1 na ay ang barangay clearance or barangay business permit. Yan po ang kauna-unahan yung ire-renew. Baka naman po wala kayong ganyan, kahit barangay clearance lang, wala. So maging legal po, no? Barangay clearance or business permit, barangay clearance or barangay business permit, dapat meron, ire-renew na. Okay, usually po, depende po sa inyong barangay, dito po nasa 500 po pagka business ang kukunin na barangay business permit. So depende po sa ordinansa ng local government o ng inyong barangay. Okay? So after po niyan, dalhin po kasama po ang copy or photocopy ng inyong DTI, punta na po kay mayor. Hindi kay mayor mismo, sa mayor's office or doon sa munisipyo. Dahil magre-renew na tayo ng mayor's permit. So, paulit-ulit, lagi naman ganyan, edi punta lang kayo doon at nahandoon lang yon, hindi yun mawawala. Taon-taon, magse-set up sila ng 1, 2, 3, 4, 5 step para sa business renewal at new business application. Okay? Huwag masyadong slow. Okay? Dapat marunong magtanong. No? Matutong magtanong. So, pagdating po doon, syempre, itatax po kayo according sa inyong negosyo. And aside from that, may mga ire-renew pa kayo. Hindi lang yan. Sanitation, fire department, no? Sa akin, fire, 500. Tapos, bukod pa yung ire-renew ko pa yung aking fire extinguisher na 800 plus. Minsan, maabot pa ng 1 plus. Kasi may expiration daw yan, kuno-kuno. But, mainam na meron tayong ganyan. Sumunod na lang, no? So, after that, punta na kayo na, ang pinaka-last niyan ay sa mayor's office, i-release na ang inyong, wag kayong hindi kayo i-releasean ng bagong plaka, no? I-releasean kayo ng sticker na. Kasi yung plaka nyo, na yung parang sa mga, hindi ko na makuha guys yung parang sa mga sasakyan, yung mga plate number, may ganyan din po ang negosyo natin. At yan po ay binibigay sa unang application pa lang natin. At yan po, pag nagre-renew tayo taon-taon, sticker na lang ang binibigay sa atin. Okay? So, maliwanag. So, after that, ma-renew nyo na, punta na kayo kay BIR. Actually po, pwede nyo unahin ng BIR bago ang mayor, sa totoo lang. Kasi po, pagdating naman po sa BIR, dahil renew po kayo, ang ipapasa nyo lang naman po doon ay inventory list, sworn declaration, hard copy, at soft copy. Sa soft copy po ay iiwan nyo, sa hard copy naman ay tatatakan para may copy kayo. Okay? Sa inyo yung copy na yon. Pagka new kayo, yung bago pa lang kayo na nag-a-apply for registration, dapat po, daladala nyo talaga yung mga mayor's permit nyo, DTI, no? Daladala nyo yan. Hindi katulad yan ng, ng nagre-renew na kayo, pwede nyo nang unahin ng BIR. So sa BIR po, syempre, i-renew po ang Certificate of Registration, ang 0605 form. Pwede na po gawin online, tulad po ng ginawa natin ng mga nakarang taon na nagpa-file na lamang tayo ng EBI form, no, sa online. Dito po sa ating LAPI, sa ating desktop, laptop. Kung kayo naman po ay nagpapagawa sa mga tax assistant nyo, sila na bahala doon. Quarterly, nagpa-file kayo, 2551Q, 1701Q, and then annually, 1701. So, pagdating naman po sa renewal, bukod po dyan, syempre, ang due date po ng ating last quarter sa ating 2551Q ay January 25. Ganun din po ang ating Certificate of Registration Renewal na 0605 na form ay January 25. Ganun din po ang ating 1701. Puro lahat yan January 25. At ganun din po ang pagpapasa ng ating Sworn Declaration and Inventory List January 25. Before, on or before. So, maganda na yung before, okay? So, ano nga ba ang format ng ating Sworn Declaration and Inventory List at ano ang nagaganap dito?
Yung iba po guys, hirap na hirap po talagang makakuha ng format. Pero available na po talaga ang ating Annex A, na which is ang ating inventory list at Annex D, no, hindi Annex B ha, Annex D na sworn declaration. Ayan. So yung Annex A natin, ganito ang format ko. Ang atin naman sworn declaration ay ganyan. So ipapakita ko po iyan diyan sa video habang nagsasalita ako kung ano po ang itsura niya. Hindi ko po kayo mabibigyan ng access para makakuha ng format nito. Talaga pong gagawa po kayo ng paraan para magkaroon nito. So available po ito sa online, and ito pong akin, nakuha ko po ito sa isang nag-vlog before, hindi ko na po talaga maalala. Nakuha ko lang yung access kung ano, kasi mas madali po kaysa sa mag-download ako sa Google, pero mas maganda po punta na lang kay Google, marami po doon, no? Pwede na po kayong mag-download, no? Pwedeng PDF format, or kaya naman ay parang ganito lang din siya, tapos ano nyo. O kaya naman ay gayahin nyo and then gawin nyo sa inyong Excel, sa inyong computer, po pwede po 'yon. At kasi kung marami po ang declaration ng inyong mga inventory, syempre marami po ang columns, kaya po pwede naman na gawin niyo na lang, no? So lagi pong tatandaan na may mga importanteng information dito na dapat included kung gagawa po kayo. So, kaya ihaharap ko ang camera para po maintindihan nyo. So, bago ko po gawin, punta po tayo dun sa sinasabi ko kanina na flash drive. Pwede na po dito. Dati po kasi disk. Pwede na po sa ganito, magpasa. Okay? At ilalagay po iyan sa envelope na may lalagyan nyo ng pangalan, ng proprietor, pangalan nyo, pangalan ng business nyo, at PIN number nyo, at pupunta kayo ng RDO to pass it. Annually po ito ginagawa. Okay? So, ano po ba ang purpose ng pagpapasa po natin ito? Ito po ay pagdedepende ng mga taga BIR na kapag nagpasa ka nito ay still continuous ang iyong business. And syempre, para po sa pagdating ng mga statement, no, para po mapagtali-tali. Okay? So, importante po ito na maipasa taon-taon. At magkakaroon po kayo ng penalty na 1,000 to 25,000 to fail to pagka po hindi po nyo nagawa, no? Mga delays, ganyan, late, no? 1,000 to 25,000 po ang inyong penalty. So magkakaroon kayo open case, ika nga. Okay? So sana po ay naintindihan. Papakita ko po sa inyo yung format ng ating inventory list and sworn declaration. Okay? Ayan guys. Kung makikita nyo po, ang first page ay Annex A, no? So, sa Annex A po, ang nilalaman po na yan ay kailangan meron po tayong nakalagay na for retail/manufacturing industry. Gawa po kasi kaya po tayo nire-require nito ay tayo po yung mga negosyo na meron pa tayong hinahawakan o natitira na mga inventory or mga stocks. Kung makikita nyo po, name of company, ilalagay nyo po dito ang inyong pangalan ng negosyo. Kung makikita nyo, merchandise, raw materials, goods in process, finished goods and inventory, no? So kaya po yan ay dapat nahandito. And nakalagay po as of December 31 yung nakaraang taon. So ngayon po ay present year 2024. Ang ilalagay natin dito ay 2023 kasi yung December, yung huling stocks na meron tayong natira from raw materials, from goods na nasa on processing pa, lahat po. Okay? So product inventory code, o halimbawa po kung may code po ang mga products nyo, or kaya naman ay pwede na po ang klase or pangalan ng inyong produkto. Halimbawa po, Ligo, no? So item description, sardines, 150 sardines, pwede na. So kaya po dito may location, address, code, remarks, kasi kung saan po naka-stock yung inyo pong, kung saan nakalagay yung inyong mga natirang items. Inventory valuation method, minsan di ko na po iniintindihan. Unit price, magkano po ang benta nyo? Ha? Yung unit price benta na. Quantity in stocks, ilan po ang stocks nyo? No? So, unit of measurement, ilan ba yan? 150 grams ba? 200 ml ba? Ganyan. So, sa item description, pangalan, halimbawa sardines, no? Kung may code pa, pwede. Kung pwede na item description. Ligo, sardines, ganon. Tapos, unit of measurement, nandun na tayo kanina, total weight or volume, or ilan po ang natira. Halimbawa po, ang natira po ay 10. Dilagay mo 10. Ayan. So, total cost, magkano lahat. Okay? So, ang ilalagay nyo po dyan ay hindi po yung
dito sa unit price ha, at saka yung total cost, hindi po yung kung magkano ang pagkakabili nyo. Yung selling price nyo na po ang ilalagay nyo. Okay? Ayan. So, punta naman tayo guys dito. Kasama ito sa format. Itong may mga notes, no? Yung may mga sinasabi na mga instruction. Kailangan nahandyan po yan sa format ng ating Annex A. May format po na hindi po pa landscape, kundi pa portrait. Pwede din po yun, lalo na't kailangan nyo ng maraming columns. Okay? So, ako, baka baguhin ko to kasi nga, marami na akong madedeclare. So, kaya kailangan damihan na to. Okay? And then, wag pong kakalimutan na yan po yung mga, ano yan ha, standard costing, yung FIFO, first in, first out, no? Tatandaan po. And then, may ganyan, we declare under penalties of perjury, ganyan. Tingnan nyo na lamang po. Dapat ganyan po ang format. So, pwede po itong pa-landscape, pwede din naman pong pa-portrait. And then, a name and signature of authorized representative. Halimbawa po, ang gumawa po nito ay tax assistant nyo or bookkeeper nyo, edi siya po ang nakalagay dito. Pero sa TIN, hindi po TIN ng inyong representative, kundi TIN ng business. Kung ano po ang naka-record na TIN ng business, okay? Paalala lang po. So, dito naman tayo sa sworn declaration. Ganyan po ang format ng sworn declaration. Annex D, no? Hindi ko alam kung bakit Annex D, basta Annex D, tapos. Ayan, sworn declaration, kailangan may nakaganyan kasi siyempre, saan kang probinsya, anong municipality mo, no? Name ng authorized representative mo, siyempre ilalagay dyan, at siyempre hayan yung compliance with Section 13 Revenue Regulation Number, Volume 1, otherwise known as the Bookkeeping Regulation, submitted herewith is the DVR. So ngayon po, ano na, tulad ko, babaguhin ko to kasi isasubmit ko ay gagamitin na ay ang flash drive. Okay? And then, list schedules of inventory, ganyan. Sasagutan lamang po iyan. Applicable schedules as of taxable year ending, no? So, yung nakaraang taon. Okay? And then, circular number. Ang circular number po natin ay, circular number RMC 57-2015 kasi po 2015 po ito na implement. Okay? Ayan. So, yun po dapat ang nakalagay. Ito po yan guys. Ito po. Circular. Ayan Hindi ko maano kasi guys, nakikita yung pangalan ko. Ayan, gawa na po yan. Ayan. Nakita nyo, Cowries Sari-Sari Store nakalagay. Okay? Okay, so alright. Dito tayo din sa format ulit. Ayan. Ganyan po, no? The summary list, ganyan. And then, I hereby declare under penalties of perjury the foregoing attestations are true and correct. So, kung sino na naman yung representative nyo at ang TIN ng business, no? At ayan yung date, dahil ito ay ino-notary, papanotary nyo, pupunta kayo sa mga notary office, no? Parang ganito yan. Ayan, nakanotaryo. Ayan, nakanotaryo yung dati natin. Okay? So, I do hope na naintindihan, medyo magulo lang, lagi namang magulo, wala na tayong magagawa dyan. So, yun po. Ayan, mabilis lang, no? Mabilis na matagal. Ganun po talaga. Okay, so ngayon naman po, tayo naman po ay mag-shoutout sa ating mga previous vlogs ng tungkol sa taxing, no? Dahil masayang-masaya ako doon sa mga nakapanood ng aking mga vlogs na nagbigay ng magandang komento at nakatulong sa inyo. No? Tandaan nyo po ha, ito po ay, once po na napasok tayo sa pagtataxing, it is an obligation. Hindi na po tayo makaka-back out basta-basta dyan unless po ay magde-declare tayo ng liquidation or bankruptcy. No? Ganon. Okay, punta na po tayo sa ating isa-shoutout. Playlist po kasi ako ng mga tax topic. Pagka po kayo, yan po ang inyong papanoorin, ay punta na po kayo agad sa playlist ko sa mga tax topic. Okay? So, ano ba tawag dito? Dito tayo sa ating pinasimpleng pagtatala ng books of accounts ng BIR, BCD, BCR at Journal. So, may 40K views as of now, 10 months ago. Okay? So, with 802 na likes. Pero ilan ba ang nag-comment? Naku po, 207 ang nag-comment. Hindi ko mababasa lahat. So, shout out to Leonora Mbino 2940 na nagpapasalamat. At Eros 9581, Krisang 64. Sabi po ni Krisan, ganito dapat ang tutorial, hindi komplikado, kung ano lang yung dapat gawin sa pinakasimpleng paraan. Good job, ma'am. Diba? Ang sarap. And sabi naman niya, sabi ni Eros,
I'm new business owner po, print shop, and your explanation is very simple, practical, and direct to the point. Yun din ang hindi ko maintindihan, notes receivable and accounts receivable. Pero thanks for making easier, o, 'di ba? Ayan. Sabi naman ni 021MR5, Madam, sa lahat po ng video na napanood ko, sa inyo po ako pinakamaraming natutunan. Medyo nawala yung ramdam ko na stress dyan. Maraming salamat po. May stress ka talaga sa totoo lang sa una pag di mo gamay. Sabi naman ni Arimora Aquino, thank you ma'am for spending time sa pagtuturo. Malaking tulong po. At sabi naman ni Kaiser Louis 6507, thank you so much Mami Park. Very informative. Laking tulong sa aming mga new business owner. Sabi naman ni Julie Tasifra 1451, Team Mami Park, malaking tulong ang video mo na ito kasi simple and clear para sa mga beginners. Lagi ko itong pakikinggan at panonoorin. Mary Grace De Hilogarnado 9545. Matanong ko lang, mag-iiwan po ba ng isang page sa likod? May gagawin po ba or itatatak ulit ang BIR doon sa sagad gagamitin? Magtira po kayo ng ilang page at pag pumunta na po kayo ng BIR to request another volume, no? Tatatakan po iyan sa harap ulit ng BIR. Tulad po nito, ayan, may tatak, volume 2 na to, no? Ganun po. Magtira po kayo ng ilang page and then saka po kayo pumunta, no? Ayaw po ni BIR na pumupunta po kayo na last page na saka kayo pupunta. Okay? And then, user-y050w4zn5r. Thank you so much, Mami Park, for sharing your knowledge and experience. Pati sa pag-share po, sino po yung nag-a-assist po sa inyo? Nakausap ko na rin po si Ma'am Irene, God bless. O, diba? Pati daw yung, very informative para sa mga nagsisimula ng negosyo na di alam anong gagawin sa BIR Journal. Thank you, Mami Park. Napaka-simplify at maganda ang pag-deliver ng iyong video. All about books of accounts. Okay, kay Gara Chanel 3658. Thank you, Mami Park. Dami kong natutunan. Napakahusay niyo po mag-explain. Hindi naman. Sa totoo lang, sablay din ako. No? Kaya dinidisclaim ko palagi. Sabi naman ni Maya Padi 1251, finally, nakakita na din ako ng vlog about BIR na naiintindihan ko. Ha, ha, ha. Thank you, Mami Park, for sharing about Ma'am Irene. Nakausap ko na din siya. Ayun. Baby Viel 9393, Mami Park, tanong ko po sa Startup Capital o Puhunan, di ba nilalagay yon sa journal? Nasagot ko na po yan sa iba ko pang vlogs. Tapos, sabi naman ni Genevieve Pobelete, maraming salamat Mami Park, ang dami kong natutunan sa explanation mo. Thank you and God bless. Vlog ni Mayang 3484, new member, salamat po sa video na ito. Tanong ko lang po, need po ba na for books ang i-register? Nasagot ko na rin po ito. Rayo Relana 2294, thank you po ma'am, dami ko pong natutunan, God bless. Sasfam 7354, sobrang ganda po, magpaliwanag, salamat, first time ko rin sa books na ito. Hello, may I ask if yung puhunan is galing sa pautang ng company? Nasagot ko na rin po ito. Mark Ricafort. Hi, Mami Park. Thank you for your tutorial and for referring Ma'am Irene Aguilar Aquino. Currently, she's helping me out through online. Very approachable and same with you po. Malinaw mag-explain. Thank you. Diba? Diba? Ang daming nagsabi na si Ma'am Irene. Diba? Hindi ko kayo bibigyan ng hindi ko kayo bibigyan ng scam. Hindi ko kayo bibigyan ng no? At si Ma'am Irene ay nagpa-price lang yan according sa kung ano ang kailangan nyo, no? Ayan. Fekescha Kabiezel, hello ma'am, good day. Tanong ko lang po kung kailan po mag-report sa BIR, new business po ako. Pwede po ba annually? Salamat po. Nasagot ko na din po yan. New business owner po ako. Malaking tulong po itong video nyo. Thank you and more power to your channel. James Ivan 268. Ayan. Marilulu 5143, correct ka dyan. Huwag nang pahirapan ng sarili. Nakakapangit talaga ang pagtatala. Thank you. Okay? So hanggang dyan lang po muna at napakarami po talaga nung nag-comment, 200 plus po, no? So as of now nga ay 40,000 viewers na po siya. Maraming salamat po. Yung una ko pong naging vlog ng tax din na isa pa, yung tungkol sa resibo, nag-gather din po yun ng around 60,000. So may playlist po ako ng mga taxing. Panoorin nyo po, no? May mga guidelines. Kasi kung may mga bago naman po kung sakali, hindi man ako sobrang updated palagi. Lagi ko naman po yung isinasama, ini-include kapag po ako ay magbablog ng about taxing. Kasi hindi naman po pwedeng mag-vlog araw-araw tungkol sa tax. No, dahil po ang forte ko po ay negosyo, tungkol po sa paraan kung paano magpapalaki at magpapalago at kikita sa ating hanap buhay. Sinasama ko lang po siya sa vlogging ko. The reason is, isa po, kasi part po siya ng ating journey. So, kaya kailangan, tinuturo din natin ang legalization sa ating mga kasari. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park.
maraming salamat sa inyong panonood and I'm so proud of you guys. Taas noon natin na tayo ay may silbi sa bayan, ano? 'Di ba? So, bye! Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share and subscribe. At syempre, may mga membership po tayo dyan. If you want to join or avail my membership button, pindutin nyo lamang po dyan. Kung na-appreciate nyo po ang aking vlog. Meron din pong heart dyan na thanks button. Nasa sa inyo na lang din po iyan. Ano? Tulong po sa panggastos kapag nagde-demo po ako ng mga ganito. Yan, bumibili pa ako kasi minsan ng mga ganyan talaga. Nagpiprint pa ako, nagsi-research pa ako para lang po may mai-ano sa inyo. May mai-vlog po sa inyo. At yung paalala din po, yung kay Ma'am Irene na information is I'm going to put down her link in the description of the title of this video for you to access or contact Ma'am Irene Aquino. Okay? Including na din ang kanyang cellphone number. Okay? So, bye! Mwah!